Yes, hello guys. At this is Annie Sipcon. Panibagong vlog na naman tayo. At ngayon, ang re-reaction na natin ay si Marcoleta. Oh. So, nakakatawa ang ginawa niya kahapon sa Senate. No? Na nagdala nga siya, surprise, ang ginawa niyang pagdadala sa testigo na to. Na ito nga si Codesa. Oh, ang hirap ng pangalan niya. Okay? So, bigla na lang itong sumipot kahapon sa Senate. Sabi nga nila, Tito Sen, ay tawag dito, pinagbigyan lang nila na pakinggan ito. Tiningnan nila kung credible ba ang witness na to. At nakita nga natin, ang dami-daming katatawanan ang nangyari sa Senado. Nakakahiya si Marcoleta, no? So tayo na mga nanonood sa kanya kahapon ay hiyang-hiya at natatawa tayo sa pinaggagawa nito ni Marcoleta. Na halatang-halata siya na talagang idinidiin niya si Romualdez, Speaker Romualdez, na ito ay may kinalaman at syempre pag may kinalaman ito, konektado ito sa Pangulo dahil ito po ay kanyang kamag-anak, no? At syempre pag konektado kay Speaker Romualdez ay sasabihin na yung flood control na corruption ay nangyari sa panahon ni PBBM. Okay? So yun lang ang take ko dito. Pagka nga naman konektado si Romualdez, Speaker Romualdez sa corruption na ito, ay panahon ni PBBM nangyari. Pinagtatakpan po ni Marcoleta ang nangyaring pag-i-spoiled or pagkukonsinte ni Digong sa mga nangurakot nung time niya. No? Karamihan po ng corruption ay nung time ni Digong nangyari. Even yung bahay ni Diskaya ay napakaliit. So papakita ko sa inyo mamaya na napakaliit pa nung time na 2017, 2016, 2017 ay sinisimula na itong palakihin. At syempre ngayon ay talagang makikita nyo na parang mall na talaga ang bahay ni Diskaya. So naging spoil din po ito, nangurakot din po ito sa panahon ni Digong. No? So kahapon ay may naimbestigahan or may napuntahan si DPWH Vince Dizon na panahon pa ni Digong nangyari 2021 at 2022 dapat tapos na. So naabutan pa ni PBBM ang project at wala ngang nakita sa project na ito. So ibig sabihin ito po ay ghost project. So maraming nangyari kahapon na katarantaduhan at akala mo nasa classroom lang na kala nila ay walang nagbi-video, no? Na alam nyo, pagka nasa Senado kayo or nasa Congress, sangkatutak ang nagbi-video dyan, sangkatutak ang mga nai-invite dyan na mag-vlog, magbi-video, kahit na yung mainstream media ay merong nakatutok na camera, meron pa rin yung cellphone na ipinangbibideo para sa personal nila, na yung mga behind the scenes, di ba, merong sila dyan, ang tawag dito, suspended yung kanilang hearing, suspended muna yung mga pagtatalakay nila. So, hindi na yun napapasama sa ere o hindi na nag-e-air yung video. Pero meron dyan behind the scene na nagbi-video pa rin habang sila ay nag-uusap. Okay? So, kahapon ay may nakitang kamalian or unusual na ginagawa ng mga, halimbawa, si Senator Erwin kahapon ay nagtatanong, pero sa likod ni Senator Erwin ay may nagsisenyas doon sa kay Codesa. No? Merong nagsisenya sa kanya. Bawat senator ay may nagsisenya sa kanya. Okay? So, ang nakita kahapon, behind the scene, or yung mga hindi nila akalain na makikita pa sa video, ay yung nasa likod ni Senator Erwin Tulfo. So, pakita natin ito, ha? Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan.
Sir Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, ma'am. So, ibig sabihin nito, Papi, baba ang nasabing basura. Ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. so dito, makikita natin na si Marcoleta po ay mitikulosa sa di-deliver sa pakikinig sa kanyang witness, no? Mitikuloso pala kasi. So lalaki nga ito. Okay, mitikuloso. So mitikuloso siya sa pakikinig. Sinisigurado niya na hindi magkakamali. So ang iniisip natin dito, maaaring siya ang gumawa ng script na to, no? Alam niya kung paano ito i-deliver. Malamang ito po ay pre-practice nila bago pa sumalang sa trial or sa hearing, no? Kaso yung witness na to ay kinakabahan, no? Na halos kunyari alam niya pero hindi naman niya alam. No? Nagkakamali siya. At dito, ang sinabi ni Marcoleta ay nagkakamali-mali ka. So, napuputol ang iyong mga salaysay. Huwag ka nang mag-a-adlib. Sabing ganon. So, yun siguro ang tinuro niya kaso nag-a-adlib pa ito. At syempre, bago pa yung script na yan, ay nag-uusap sila eh. Nag-uusap-usap na sila na ganito ang magiging senaryo. Kunyari, meron ding hinahatid kay Speaker Romualdez. So siguro, habang binabasa niya yan, naiisip niya yung mga pinag-uusapan nila. Kaya nai-a-adlib niya. Diba? Nagigets niyo ako? Siguro naiisip niya yung mga pinag-usapan nila, yung talagang pre-practice nila, yung briefing sa kanya, naiisip niya siguro yung kaya ina-adlib niya. No? Kaso, ang gusto ni Marcoleta, sinabihan na kasi siya, una pa lang, nabasahin mo na lang yung statement mo, yung salaysay mo. Kaso, nakakalimutan ng witness, nabasahin na lang at nag-a-adlib pa siya. So, doon pa lang kitang-kita na si Marcoleta ay may kinalaman dito sa script na to, sa salaysay na to. No, ang nangyari pa nga ay pinalitan niya ito. Baka naman kasi yung script ng witness ay kulang nga at yung sa kanya ang kumpleto. So pinalitan, no? Kasi sabi ng witness ay hindi ko na makita kung putol na. Tapos pakamot pa nga sa ulo. 'Di ba? So dito halatang halata. Tapos saan ka makakita na yung witness mo ay nilalapitan mo? Ano ka? Ang role mo, ang nakita ko kahapon, ang tumatayong role ni Marcoleta ay abogado, no? Parang nasa hearing sila na nagpa-practice sila. Tapos nilalapitan niya at tinuturuan pa niya. Ano 'yun, 'di ba? So sabi nga nila Tito Sen ay ayun, si Gutesa pala binigyan ni Marcoleta ng script para idawit si Romualdez. Totoo. Idadawit lang talaga si Romualdez at syempre pagka nadawit si Romualdez ay mangyayari na sa panahon nga ni PBBM. Doon na makikita kung talagang madadawit nga dito si Romualdez, no? Ang hindi alam ni Marcoleta na napakarami pa niyang hahalungkatin na ebidensya para madawit nga ito si Romualdez. Hindi pwede yung ganyan-ganyan lang na magsasalaysay ka ng gano'n. Samantalang si Alcantara, pareho sila ng address na sinasabi. Pero si Alcantara ay hindi dinawit or hindi dinadawit si Romualdez. Diba? Kaya mag-iisip ka rin kung talagang totoo ba itong witness niya or hindi. Okay, so ewan ko kung kailan pa to matatapos, kung ang tagal, no? Para bang nilalaro-laro na lang nila. So, ewan ko kung anong mangyayari dito dahil eto si Marcoleta ay talaga namang protektado yung mga magnanakaw, lalong-lalo na si Digong at ang mga Duterte. Alright? So, pinagbigyan lang ni SP Soto ang gusto ni Marcoleta, ngunit palpak ang witness ni Marcoleta. Nakakahiya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na
nagsisenyas pa. To. Speaker. Mm. Dinala saan? Doon sa 42 forms na, Your Honor. Sa bahay mo ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Bisa lang? Ilan? Ayan, no? Ako, in my business asin, during that time, tatlong dinala saan? Doon Ayan, sa no? 42 forms Ulitin. na, Your Honor. Sa bahay mo ni Speaker. Yes, Your Yung Honor. naka-blue. Deliver doon? Bisa lang? Ilan? Ayan, no? Yung may bilog, oh, tatlo. In my business asin, during that Ang hindi nila alam, nakukuhaan sila ng camera. Nakukuhaan sila ng video sa ginagawa nilang yan. No? So, nakakahiya ka, Marcoleta. Dapat dito kay Marcoleta, falsification of documents, no? Ang balita pa nga, at nakita pa nga na yung pinagbintangan nilang pumirmang abogado ay hindi totoo. Okay, iba yung pirma ng abogado, yung babaeng abogado. So, yari dito si Marcoleta. Alright? Ang ginagawa ni Marcoleta ang panloloko, no? Nanloko na nga siya, na sinabi niya na pag binoto nyo ako babayaran ko yung 2,000 pababang bill ng Meralco. So, ngayon, nanloko siya ng ganon. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung panloloko niya. Kaya, ang tawag dito, magbabayad dito si Marcoleta sa mga ginagawa niyang panloloko. Alright? Ang tanda-tanda mo na, Marcoleta, dapat magtinu-tinu ka na. No? Isa pa, kung basta hindi ko na idadama yung relihiyon mo kasi masyadong, alam na this. No? Yung mga DDS na lang ang naniniwala sa inyo at mahal na mahal kayo. So, yun lang po ang ating video ngayon at see you sa susunod na mga video. Wag natin tong tanta ng corruption na to. Ayan, pray natin ang ating Pangulo na malampasan ito at mapakulong lahat ang mga may sala. Goodbye guys. Thank you.